Mga bobo kayo ng mga Iglesia ni Cristo na hindi po subscriber na nito. Ang kanyang mga pinagsasabi patungkol Iglesia ni Cristo. Miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tao po, hindi yung relihiyon nyo. Hindi ko pinapakialaman yung relihiyon nyo. Okay, na pinapatakbo ng mga leader ninyo na nabibili ng politika o ng mga politiko. Ay black voting nga. Anong mapapala ninyo dyan? Anong mapala ninyo kung sundin ninyo ang mga leader ninyo? Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapanood sa bidyong ito. Maraming salamat sa Panginoong Diyos. Maawa ng Panginoong Diyos. Nakaboto na ako. Naisagawa ko na yung pakikipagkaisa sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pagboto. Ngayong hapon naman yung aking mga kasambahay dito sa bahay, yung pamilya ko, yung iba, kaninang umaga kasama ko na sila, yung 3 kong anak. Ngayon naman hapon, yung asawa ko at saka yung panganay. Kasi hindi kami pwedeng magsabay-sabay. Walang maiiwan dito sa bahay. Ngayon po ay tapos na kami. Ito ang katibayan. Ayan. Pero parang ayan. May tinta. Yung pagka mayroon ng tintang ganyan, alam natin na okay na. Kasi Comelec lang ang may karapatang magbigay ng mga ganitong tinta. Yan. Yung ink. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Pwede mong lagyan yung daliri mo pero hindi ka nakapagboto kung nandiyan ka lang sa bahay mo. Kung hindi ka rehistrado, kung halimbawa may edad ka na, may karapatan kang bumoto pero pupunta ka sa iba-ibang lugar, tapos nawala na yung nakarang eleksyon, yung mga nagdaang eleksyon, hindi ka na nakapagboto, kahit pumunta ka ngayon sa mga presinto, wala ka ng pangalan. Hindi ka malalagyan ng tinta sa daliri. Pwede mong lagyan ng tinta, sabihin mo, tapos na ako, ito katbayan. At yun nga, maraming salamat po ay tayo ay nakapagsagawa na ng pakikipagkaisa. Ngayon naman, gagawa ulit tayo ng reaksyon patungkol sa mga paninira ng mga naninira sa Iglesia ni Cristo. Hindi sila tumitigil. Epifanio Labrador, kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Pero saka na lang yung kanya. Ito, hindi kasi ito napapansin ng iba eh. Si Munting Tinig TV, kinakatwiran niya na hindi siya nang-aaway sa iglesia. Hindi niya inaaway ang iglesia. Pero kung panonoorin ninyo ang kanyang mga video, kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasabi patungkol sa Iglesia ni Cristo. Mababait daw yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na naka-subscribe sa kanya. Pero yung mga hindi raw naka-subscribe, inaaway daw siya. Ganun siya. Tapos sasabihin niya kung ano-ano, babaliktarin niya, pipilipitin niya yung mga kwento na siya ang tama, pero yung Iglesia ni Cristo ang mali. Panoorin natin, pakinggan natin kung ano ang kanyang mga pinagsasabi patungkol Iglesia ni Cristo. Kay black voting nga. Anong mapapala ninyo dyan? Anong mapala ninyo kung sundin ninyo ang mga leader ninyo? Botohin nyo si Amy? Botohin nyo si Villar? Ang dami-daming problema ni Villar sa prime water. Si Amy, tinraidor yung kapatid niya. Galit na galit sa pinsan niya. Galit-galit sa kaniyang bayaw. Si Bibongo. Si Bato de la Rosa. Ano mapapala nyo? Si Marcoleta. Ano mapapala ng taong bayan sa kanila? They will serve to the Dutertes, not for the Filipino people. Kaya yan palagi kong sinasabi. Kaya sa punto na ito, ako'y nagpapasalamat sapagkat every time na content ko about sa mga miyembro, mga miyembro, hindi po Iglesia ni Cristo, kundi mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tao po, hindi yung relihiyon nyo. Hindi ko pinapakialaman yung relihiyon nyo. Okay, na pinapatakbo ng mga
leader ninyo na nabibili ng politika o ng mga politiko. Tapos sasabihin nyo sa akin, hindi kayo namumulitika, hindi kayo namumulitiko. Bullshits. Ano yan si Marcoleta? Di ba niloko kayo ni Marcoleta? Di ba nilinlang kayo? Akala nyo ang pupuntahan ninyo, National Prayer Rally. So ano pala? Pamumulitika. O pagsira sa gobyerno. Yan ba yung gusto ninyo na Oh, ayun. Ha? Sinong nang-aaway ngayon? Kung ano-anong mga ibinibintang sa iglesia. Ay, pasensya na po ha, pero mayroon akong napansin sa taong yan. Mayroon siyang kahawig na isang tagapagturo dati ng isang relihiyon na talagang mahigpit na binabatikos niya yung iglesia ni Kristo noong nabubuhay pa siya. May kahawig siya eh. Kahawig niya yung namayapang leader ng isang relihiyon sa Pampanga. Pati boses, pati yung paraan ng pagsasalita, hindi ko siya inaaway, pero ito, pansin ko lang sa kanya. Yan lang napansin ko. May kahawig siya. Ito nga, ituloy natin yung binabanggit niya na. Ay, Diyos ko po. Sabi niya, hindi ko kayo inaaway. Hindi ko kayo inaaway. Pero, mapapansin niyo sa kanyang pananalita, inis na inis siya sa iglesia ni Kristo. Kasi pinagbibintangan niya yung mga miyembro ay sunod-sunuran, hindi niya alam yung aral, yung doktrina na magkaisa sa iglesia ni Kristo. Kahit tapos na ang halalan, marami pa rin nang babatikos, black voting, yun ang paninira nila. Pero hindi nila nauunawaan. Kaya ito sasabihin ko sa inyo ha, dahil ang iglesia ni Kristo ay iisang katawan lamang. Iisang katawan. Pag iisang katawan, pag sinabing katawan, ito, may ulo, may paa, may kamay, may mata, kumpleto. Pero iisang katawan, maraming sangkap, ibig sabihin. Subalit, hindi yan nagkakanya-kanya. Kung ano yung ginagawa ng isang kamay, tutulong yung isang kamay. Kung ano yung nasa isip, tutulong yung bibig para sabihin. Ganun yung nagkakaisa. Yung isip, yung damdamin, tapos yung bibig, yung dila, nagkakaisa. Hindi pwede yung sumisigaw yung damdamin mo, tapos yung isip mo kinokontrol niya. Magkasalungat yun. Anong ibubunga nun? Magkakaroon ka ng sakit sa puso. Pwede mong ilabas yun sa mahinahon na paraan. Yung galit na galit ka, may gusto kang isigaw, tapos hindi mo kayang isigaw, kinokontrol ng bibig mo, kinokontrol ng isip mo, magkakaroon ka ng problema. Ang iglesia ni Kristo ay nagkakaisa. Pinapahayag lahat ng ginagawa na tama. Hindi nagsasagawa ng labag sa batas ng tao. Hindi nagsasagawa ng labag sa aral ng Panginoong Diyos. Ano ang isa sa mga aral na sinusunod ng iglesia ni Kristo? Pagkakaisa. Ngayon, May 12, muling nahayag ang kaisahan ng iglesia ni Kristo. Ito ay isang napakalaking pagsubok sa isang tunay na iglesia ni Kristo, sa isang totoong mananampalataya. Sa paanong paraan? May mga gusto tayo na ilagay sa pwesto, pero hindi na taon na siya ang ating pagkakaisahan. Sino ang napili? Kung sino yung napili ng pamamahala, iyon ang pagkakaisahan. Bakit? Siya ang sinusunod, sapagkat sila ang ating sinunod. Yun ang turo, yun ang doktrina. Magpasakop kayo
sa mga namiminuno sa inyo. Nakasulat yan sa Biblia. Pagkat kung sinunod ninyo ang mga namiminuno sa inyo, malulugod sila at ito ay nakalulugod din sa Ama. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya hindi pwedeng magkanya-kanya, magkakabahagi. Hindi kagaya ng sinasabi nitong si Munting Tinig TV. Hindi raw niya pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Pero sinasabi niya sa kanyang mga video, gamitin ninyo ang inyong damdamin. Gamitin ninyo ang inyong isipan. Huwag kayong magpadidikta sa inyong mga leader. Binabanggit mo yan, yung video. Tapos sasabihin mo, hindi mo dinidiktahan ang mga miyembro. Napakalaking kasinungalingan yung pinagtuturo mo dyan. Isa kang content creator, ganyan ang sinasabi mo. Magkakasalungat yung mga sinasabi mo. Wala kang pinagkaiba ni Eli Soriano. Magkakasalungat yung mga sinasabi. Iba ngayon, iba na naman bukas. Mayroon pa siyang sinabi patungkol sa pamamahala. Endorso ng kanilang mga leader. Huwag kayong matakot sa mga leader ninyo. Diyos ko, Santissima Trinidad. Kapakanan po ng inyong bayan ang isipin. Hindi po yung kagustuhan ng mga leader na kung saan ay partisan. Tapos mga away pa kayo, hindi kayo namumulitika, hindi kayo sumasali sa politika. Anong ginagawa ninyo? Anong tingin nyo sa amin? Abnormal na hindi namin alam kung ano po ang mga aktibidades ninyo pagdating po sa eleksyon. Ang sa akin dito ay gusto ko manatili at ma-maintain ng mga Iglesia ni Cristo na mga miyembro ng simbahan ni Manalo na nandito sila sa channel ko, mabait sila, hindi sila nagabinastos, nauunawaan nila kung saan po nanggaling ang emosyon ng Munting Tinig ng ordinaryong Filipino. Dahil ang ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, backbone din ng channel na ito, supporter ng channel na ito. Kaya nga nauunawaan nila dahil wala akong dahilan para sirain ko ang tiwala nila sa relihiyon ninyo. Mga bobo kayo ng mga Iglesia ni Cristo na hindi po subscriber na nito ng channel na ito, magagalit kayo. Hindi ko tinuturuan ang miyembro ng Iglesia ni Cristo na nandito sa channel ko na itiwalag ang kanilang mga sarili. Ano ang sabi ko? Kung nagkataon man na mag-endorse ang mga leader ninyo, isipin nyo ng mabuti. Mahalaga ang boto ninyo. That is your power to change the society. Okay? That's a power that you can use to make this country great again. Make sure to use that properly. Mag-isip kayo, sundin nyo ang konsensya ninyo, tindigan nyo ang desisyon ninyo kung taliwas man sa prinsipyo politikal ng leader ninyo. Ayan, sinasabi niya, sundin daw yung konsensya. Tapos sasabihin mo, hindi mo sinasabihan na wala akong pakialam kung sinong iboboto ninyo. Napanood ko yun, sinabi mo. Napakasinungaling talaga nito. Sasabihin niya, hindi ko kayo sinasabihan na ganitong gawin ninyo. Pero ngayon, ito na naman ako sabihin, sundin ninyo ang konsensya ninyo. Ay, Diyos ko po. Yan yung mga content creator na ginagamit ang Iglesia ni Cristo para sumikat, para makahakot ng mga followers, subscriber. Kasi pinagmamalaki niya, marami siyang subscriber na Iglesia ni Cristo. May mga nag-comment sa aking video na kaya daw siya nag-subscribe doon dahil ang buong akala niya ay Iglesia ni Cristo. Pero hindi pala. Nambubuli. Ano yung nambubuli? Nangaaway.
kung ano-anong sinasabi patungkol sa Iglesia ni Cristo. Ito, pakinggan ninyo. Totoo ba yung sinasabi ko? Kung ano-ano yung pambubuli niya sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan ninyo para maniwala kayo. Karoon ng eleksyon, butuhan o halalan, hindi ako mapapagod sa pagpapaliwanag sa inyo na mga tingkuling kayo ng mga iglesia ni Cristo member na nang-aaway. Samantalang karamihan sa mga iglesia ni Cristo na nandito po sa channel ko, nauunawaan at naiintindihan. Dahil wala naman akong inaway na relihiyon ninyo. Ang akin lang is yung inyong kagustuhan. Di ba? Oh. Tapos sasabihin niyo, hindi ko kayo inaaway. Nagtatanong lang ako. Nagtatanong. Sinungaling ka talaga. Munting Tinig TV. Gusto mo lang sumikat? Sisiraan mo Iglesia ni Cristo. Anong sabi mo sa video mo patungkol sa pamamahala? Ito, panoorin mo ha. Munting Tinig TV. Kung ano yung sinabi mo na pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Yung mga leader na sinasabi mo, leader, tawag mo sa pamamahala. Sa inyo na mga tingkuling kayo ng mga iglesia ni Cristo member na nang-aaway. Samantalang karamihan sa mga iglesia ni Cristo na nandito po sa channel ko, nauunawaan at naiintindihan. Dahil wala naman akong inaway na relihiyon ninyo. Ang akin lang is yung inyong kagustuhan na botohin nyo itong mga ini-endorso ng mga leader ninyo kay black voting nga. Anong mapapala ninyo dyan? Huwag kayong matakot sa mga leader ninyo. Sa mga iglesia ni Cristo nga mga napalaaway, daw mga demonyo kayo. Sobra pa kayo kay Judas Iscariote, mga tanga. O yan. O. Sinisiraan mo Iglesia ni Cristo. Sinisiraan mo ang pamamahala. Sinisiraan mo yung tinatawag mong leader ng Iglesia ni Cristo. Tapos, pagka may mga nag-comment na mga kapatid, nagagalit ka. Nagsisinungaling ka. Sinasabi mo nang aaway ang Iglesia ni Cristo. Ikaw itong naunang nang away. Ikaw itong naunang naggawa ng mga content na hindi magaganda patungkol sa Iglesia ni Cristo. Kaya hanggat may mga taong ganyan na naninira sa Iglesia ni Cristo, hindi rin kami titigil. Kaming mga miyembro, tapat sa pamamahala, tapat sa aral na tinanggap, tapat sa doktrina, sapagkat kami ay nananalig, nagtitiwala na yung aral na aming tinanggap totoo, galing sa Biblia, galing sa Panginoong Diyos. Ginamit niya ang pamamahala para ituro yung mga salita, para ituro yung mga aral na dapat sundin. Hindi yung pansariling kalooban ng pamamahala. Sana maliwanag yun sa iyo. Ay naku po, talaga namang aral po ba sa Biblia na tayo ay magkaisa, na mga Iglesia ni Cristo ay magkaisa? Pakinggan po ninyo at babasahin ko ha. Sa unang Korinto, pakitandaan po, unang Korinto 1:10. Basahin ko sa inyo. Kung ano ang turo sa atin, kung ano ang turo sa Iglesia ni Cristo, kung bakit nagkakaisa at huwag magkabahabahagi. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Ayon po sa ating binasa, napakaliwanag. Magkaisa sa pagkaunawa, sa pagpapasya, at huwag anyang magkakabahabahagi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sino ba ang nagtataglay ng pangalan ng Panginoong Hesukristo ngayon? Iglesia ni Cristo. Kaya malinaw, Iglesia ni Cristo po ang nagkakaisa. Itinuro, huwag magkabahabahagi sa pagpapasya. Ano ba ang kahalagahan? Pag sinunod
yung pagkakaisang yan. Ano ang maibubunga niyan sa mga nangunguna, sa pamamahala, sa leader, pag sinunod yung pagkakaisa? Pakinggan po ninyo, Hebreo 13:17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Yang mga aral na yan ang sinusunod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung pagkakaisa, pagpapasakop sa pamamahala, pagsunod sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng mga nangunguna, ng mga leader. Hindi katulad ng binabanggit ni Munting Tinig TV. Huwag daw paniwalaan yung mga leader. Napaka sinungaling nito. Ano daw anya ang mapapala pag sinunod yung mga leader? Napakaliwanag yung binasa natin sa Hebreo 13:17. Magagalak sila anya sa pagtupad ng kanilang tungkulin at nakalulugod sa Panginoong Diyos. Napakatwid, nakakabuti sa iglesia yung pagsunod sa mga leader, pagsunod sa pamamahala. Kaya yung kaisahan sa Iglesia ni Cristo ay talagang binabantayan ng marami. Talagang tinututukan kung sino yung pagkakaisahan. Pero para sa amin ng mga Iglesia ni Cristo, pag tapos na ang halalan, wala na sa amin kung sino man yung napagkaisahan na yun. Basta't nagawa namin yung karapatan namin, bumoto, yung naibigay namin yung karapatan bilang isang Pilipino na bumoto, tapos ang pangunahin dyan, ito, pakinggan ninyo, ang pangunahin dyan, yung pagsunod sa pamamahala, yung pakikipagkaisa. Yun ang pangunahin namin sinunod dyan. Pangalawa na lang, yung pagboto. Sapagkat yung pagboto ay karapatan bilang Pilipino. Ang pasya namin, ang nasa konsensya namin, sumunod sa pamamahala. Kung ano yung pasya ng pamamahala, yun ang nakalulugod sa Panginoong Diyos. Ikinagagalak naming sumunod sa pamamahala. Kahit sino pa yung pagpasyahan dyan. Kagaya ng mga nabanggit ko na sa ibang mga video ko. Sino man yung napagpasyahan. Sino man siya. Kung yun ang pinili, iboboto pa rin namin. Nasa tingin ninyo, sa tingin ng marami, masama. Sa tingin ng marami, mamamatay tao. Bakit? Yung bang mga binoto mo walang kasalanan? Yung binoto mo walang kasalanan? Perfecto ba yung binoto mo? Matino ba? Lahat ng mga nasa politiko may mga pagkakamali. Kung totoo man yung binabanggit mo na mababait yung mga subscriber mo na sinasabi mong mga Iglesia ni Cristo, pero hindi naman sila sumusunod dahil ikaw mismo nagsabi, hindi daw sila susunod sa pasya ng pamamahala. Yun ang pagkakabanggit mo. Binanggit mo yun. Kaya huwag mong itanggi. Kung totoo man na sila nga Iglesia ni Cristo. Ito, pakinggan mo ninyo. Pakinggan mo. Babasahin ko sa iyo. Sa lahat po ng makakapanood nito, yung mga nagpapanggap ng mga Iglesia ni Cristo di umano, nakapasok sa Iglesia ni Cristo pero hindi sumusunod sa aral. Ito ang para sa inyo. Ano ang sinasabi ng Biblia? Galatia 2:4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalagayan na taglay namin kay Kristo. Ayan, napakalinaw. Binabanggit dyan sa Galatia 2:4, nagsipasok, pumasok ng lihim. Anong layunin? Upang tiktikan ang kalayaan.
ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo kung ano yung ginagawa. Napakalaya namin dito. Napakalaya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Basta't sumunod ka lang. Ang doktrina, sumunod sa aral. Pag ikaw ay mag-Iglesia ni Cristo, tatanungin ka, bakit mo gustong mag-Iglesia ni Cristo? Ano ang layunin mo? Siyempre, sasagot siya. So, dahil narinig ko yung mga aral, susunod ako ng buong puso. Paano yung pagsunod? Walang pagbubulong-bulong, walang bulong-bulong. Hindi yung sinasabi ni Ginoong Munting Tinig TV na hindi raw susunod yung mga Iglesia ni Cristo na binabanggit niya. Na subscriber daw niya, na mga subscriber daw niya. Hindi raw sila susunod sa pasya ng pamamahala. Hindi raw silang papasako. Oh. Kaya mayroon siyang warning mayroon siyang babala tungkol sa mga miyembro. Mayroon siyang warning. Pakinggan natin kung ano yung warning niya sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Mag-ingat kayo sa mga membro ninyo dahil ang mga membro ninyo tatraidor din sa inyo. Iglesia ni Cristo. Kaya sa mga member ng Iglesia ni Cristo na subscriber ng channel na to at hindi ako inaaway, maraming salamat po. Sa mga Iglesia ni Cristo nga mga napalaaway, daw mga demonyo kayo. Yan, siya mismo nagsabi. Si Ginoong Munting Tinig TV na huwag magtiwala sa mga miyembro. Sabi niya, huwag magtiwala sa mga miyembro. Panoorin po natin kung paano niya pinupuri yung sinasabi niyang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo na mababait daw. Pinupuri niya yung mga nakasubscribe daw sa kanya ng mga Iglesia ni Cristo daw. Ayun ang sabi niya Panoorin natin. Maraming salamat. Ang video na ito ay tungkol po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na mga may paninindigan, matitino, na kahit dinidiktahan ng kanilang mga leader, lalong-lalo na sa usapin ng politika, sinusunod nila kung ano ang dikta ng kanilang mga puso, mga kaisipan, at mga damdamin sa pangkalahatan. Talagang napakasaya ko dahil maraming mga Iglesia ni Cristo na nagme-message sa atin at nagpapahayag ng suporta na sabi niya, Sir, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Nandito lang kami dahil sa'yo natututo kami. Kasi hindi mo kinakalaban ang relihiyon namin, kundi pinapaliwanagan mo kami at malaking tulong. Puring-puri niya yung mga nakasubscribe sa kanya ng mga Iglesia ni Cristo daw. Pero bandang huli, humirit din siya Anong hirit niya? Ang sabi niya, mag-ingat kayo sa mga miyembro ninyo. Bakit pinag-iingat sa mga miyembro? Magkakasalungat yung mga sinasabi niya. Wala siyang pinagkaiba doon sa isang tagapangaral dati nung nabubuhay pa ng isang relihiyon doon sa Pampanga. Ganyan ang style niya. Parehas na parehas sila. Ay naku po. Mapapahaba tayo pag yun ang tinutukan natin. Munting Tinig TV. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta, pagsubaybay dito sa ating munting channel, sa mga kapatid natin Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po at sa awa ng Panginoong Diyos tayo ay nakapagsagawa na ng pagkakaisa. Nakapagsagawa tayo ng pagtagumpayan natin yung malaking pagsubok sa pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Cristo itong May 12. Yan lamang po. Maraming salamat.